Again, welcome to our week 15. The Cultural, Social, and Political Institution, and lesson 11, the health institutions. Okay, our learning objectives in this lesson, you will learn the following: health and its specific aspects, health as a human right. Of course, number 2, to learn culture-specific syndromes and illnesses. Of course, to understand the different system of diagnosis, prevention, and healing. An example na yan ay ang ating traditional or Western alternative healing systems. Ito lang ang mga klase mo, papa-admit pa. Okay. Okay, defining health and its aspects. Alam na natin, sabi nila, health is more than wealth, di ba? Sabi yan, may pagkasabihan tayo, health is more than wealth daw. Sabi, it is not a privilege, but one of the basic human rights ng mga individuals. Okay? Particularly the poorer of parts of the society, siyempre, kailangan natin yan. Everyone, regardless of age, gender, sabi nila, talagang kailangan yan. Kaya mayaman ka man o mahirap, kailangan natin ang health institutions. Kailangan din natin ang maging maganda ang ating health. And what is health, sabi? Health, according to the World Health Organization, or WHO, WHO, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Meaning to say, yung state of complete physical natin, yung mental natin, malusog. Diba? Yung pangatawan, yung ating kaisipan, syempre yung pakikipagsalamuhan natin, social well-being natin, at saka yung maiwasan natin yung mga sakit natin yan. Diba? Tayo pa nagpapa-admit. Wait. So, ito yung health, guys. So, these are the 5 main aspects of health. Of course, we have physical health, psychological health, emotional health, social health, and spiritual health. So, let's discuss one by one. Okay, ano ba ang physical health? Siyempre, it refers to our good body health and the way that your body functions. This includes eating right, getting regular exercise, and being at your recommended body weight. It is also avoiding vices and being free or disease and sickness. O, ito yung sa ating pangangatawan. Di ba? Physical, we're talking about physical, yan sa pangangatawan natin yan. Siyempre, kailangan natin maging malakas ang pangangatawan natin. Siyempre, kailangan natin kumain ng masusustansya, matulog ng maaga, kailangan natin yan. Mag-exercise din. Importante yan, of course, yung enough sleep para maging kinabukasan, pagising nyo, masigla na kayo uli. Ngayon, kayo mga kabataan, I know, nalai kayong puyat kaka-MN, kaka-FD. Okay? Avoid nyo yan. Ha? Maging malakas tayo ang ating mga pangangatawan. Yan is ating physical health. Okay, next. How about psychological health? Yan. It is the ability to recognize reality and cope with the demands of every life. Ayan. Yung ating psychological. Yung mga napapansin nyo ba? Yan yung mga kabataan sa atin. Masyado ng yung mga pag-iisip. Paano tayo mag-isip? Ano ba paano tayo gumawa ng mga sa school, di ba? Yan yung sa ating psychological. Ayan, nakita niyo ba yung aking image na nakalagay dito? How we think, yung pagiging creative natin, di ba? Yan yung sa atin sa psychological health. Of course, yung mga taong, wait lang. Okay, how about emotional health? Ito naman ang emotional health. Yan is having both an awareness of your emotions and the ability to manage and express those feelings in an age-appropriate manner. Ayan, no? Yan yung ating different emotion, no? Diba? Ngayon, usong-uso yan. Meron tayong mga emoticons. Yung pagka masaya tayo, of course, meron tayong emoticons na happy. Yan yung joy, sadness. Yan yung ating emotional health. Yung pagka masaya, ito, medyo ano to,
Ito naman, di ba, alam natin, yan yung emoticons na ginagamit natin. Pag kagalit ka, pag malungkot ka, pag masaya-masaya ka, and ayan, andyan daw yung mga yan. Pag masaya ka ngayon, marami nang lumalabas na emoticons. Okay, next, how about our social health? Ayan naman is our ability to form satisfying interpersonal relationships with others, to adapt comfortably to different social situations, and act appropriately in a variety of settings. Ayan. Di ba paano tayo makisalamuha sa iba't ibang tao or sa ating mga friends? Paano tayo makisalamuha sa ating mga yan? Teachers, yan, di ba? Yung mga kapitbahay, kapatid, lahat yan. Yan yung sa ating social health. Kailangan maging maganda tayo, makipag salamuha sa ibang tao. Kasama din daw yan sa ating health. Siyempre, kapag ka ikaw masaya ka sa mga kapitbahay mo, di ba? Wala kang stress. Even yun sa mga kapatid mo, di ba? Walang stress, masaya kasi magiging maganda ang iyong pangangatawan. Kasi pag masaya tayo, di ba? Malusog tayo. Okay? And how about spiritual health? Ito, very important to, guys. Nowadays, kailangan natin, madaming mga kabataan ngayon na naliligaw na ng ano, dahil nawawala na sila ng, sa spiritual. Ito, basahin natin. Spiritual health is our ability to form satisfying interpersonal relationships with others, parang social din yan. To adapt comfortably to different social situations and act appropriately in a variety of settings. Ayan, yung ating mind, spirit, and body. Nasa ngayon, sa inyo, kayong mga kabataan, kailangan marunong tayong panghawakan yung ating emosyon. Di ba? Paano tayo makaka-adapt ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. For example, dahil nagkaroon lang tayo ng konting problema. Ginagawa na ng iba, nagpapakamatay. Guys, as I've said before, ang pagpapakamatay, hindi yan ginagawa. Pagiging libangan lang. Na kunyari, naisipan mo, ay magpapakamatay ako ngayon. Mamaya, babawiin mo. Wala nang bawian yun, ha? Hindi na kayo magigising. At sabihin nyo, gusto mo nang magising, hindi na. Kahit ano pa. So, dapat meron tayong spiritual. Iyan natin ang ating pag-iisip. Yung ating magdasal tayo, di ba? Yan. Makiano tayo sa ating ibang tao. Interpersonal relationship sa iba. Ganun din yun. Spirit natin. Ano ka, kapag pagod, sabi ko na, magpahinga, i-relax ang isip, di ba? Yan, ito naman, nagme-meditate siya. Try to meditate every day para ma-relax ang katawan natin. And then, at the same time, yung ating spiritual, yung pagdadasal, kailangan natin yan. Okay? Para maging masaya at malusog tayo ang ating pangalan. Okay, yun na. Those are the 5 aspects of our health. Okay, ulitin ko, physical health, psychological health, emotional health, social health, and of course, our spiritual health. Those are the 5 aspects. Okay, next naman, health as a human right daw. Oo. Guys, tandaan nyo, karapatan nating maging malusog. At meron tayong human rights at tinatawag, international human rights na tinatawag. Okay, ano ba ang health as a human right? Ano ba ang human right? Means that everyone, regardless of race, gender, or social status, has the right to the highest attainable standard of physical and mental health. O, nakita nyo yan na, regardless of race daw. Sa ating mga lahi o ating mga gender, babae o lalaki ka man, kung lesbian or transgender ka man, or ano natin sa buhay, social status natin, ay we have the right to the highest attainable standard of physical and mental health daw. Sabi, is a right to health is an inclusive right. Yan na napapaloob sa ating mga karapatan. Everyone has the right not just to access medical services, but also to other living conditions that enable us to be healthy. O, lahat daw yan, karapatan natin lahat yan. Sa mga medical services, di ba? Magkaroon tayo niyan. Kahit mahirap tayo, dapat meron tayong yan. Hindi tayo dapat naiiwan ng mga nahihirap. Diba? Pantay-pantay dapat. Although, syempre, may mga private hospital na ganun talaga sa private nga kasi yun eh. Kasi syempre, may mga bayad. Pero, but still, kailangan, mabigyan din tayo ng karapatang lunas kapag kailangan natin, di ba? Pag nagpunta tayo sa hospital. Okay, sanitation, adequate food, decent housing, healthy working conditions, and a clean environment. Ayan. Sanitation, kalinisan, yung adequate food, yung mga ating sapat na pagkain, yung mga bahay natin, di ba? Healthy working conditions,
and a clean environment yung ating kapaligiran. Karapatan din daw natin magkaroon ng ganyan. And of course, contains freedoms and entitlements. Ano-ano ba yung nasa freedom? It includes the right to be free from non-consensual medical treatment, example, medical experiments and research, or forced sterilization. And freedom from torture and other cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment. Siyempre, meron tayong karapatan. Karapatan natin yung freedom, kalayaan, na daw sa to be free from non-consensual medical treatment. For example, gusto na tayong eksperimentuhan, hindi na, may karapatan tayong tumanggi. At yung sinasabi nila yung mga experiment and research, pag ayaw nyo, pag ayaw nyo, kailangan, ayaw nyo, di ba? May karapatan tayong tumanggi doon dahil karapatan natin yun or kalayaan natin yun. Okay, ito naman for sterilization. Yan yung what do you call that? Yung persahan na pagpaputol ng ating, para hindi na magkaroon ng anak. Diba? Yung sa babae kasi ginagawa yan usually guys, yung nilaligate, mga ganyan. Doon yan yung forced sterilization. There are places in India dati na ginagawa yan. So madaming namatay. Pinipilit sila kasi nga gusto nila na maging konti lang ang population doon para maiwasan ang pagdami. Kaya ay meron silang forced sterilization. Meron din tayong freedom from torture. Ayan. Hindi tayo dapat tinutorture yung mga cruel, yung mga mamalupit sa atin, yung mga hindi makatao na ginagawa. At saka yung pag-degrading treatment o punishment, yung nakakababa ng pagkatao na pag-treat sa atin at pagpaparusa. Nasa human right din natin yan lahat, okay? What else? Ito naman daw ang entitlements. Entitlements, ibig sabihin, entitled tayo sa mga pribilehyo, mga privilege, di ba? Dapat kasama din tayo dahil yan. We have the right to a system of health protection, providing equality of opportunity for everyone, to enjoy the highest attainable level of health. Ayan, as I've said earlier, kasama din yan sa atin, di ba? Yung highest attainable level of health. Diba? Hindi na porque mahirap tayo, nasa mayaman lang dapat yan. No. Pantay-pantay dapat yan. Of course, you have the right to prevention, prevent, maiwasan, o treatment, paggamot, diba? And control of diseases. Access to essential medicines, maternal, yan, isang ina, child and productive health, and equal and timely access to basic health services, the provision of health-related education and information, yan, and participation of the population in health-related decision-making at the national and community levels. That yan, entitled tayo lahat dito, guys. Naiintindihan ba natin yung mga yan? O, tatagalogin ko pa ba? O, di ba napakadali namang intindihin? Okay, and I'm sure nabasa na rin lahat ito. Okay, ano ba equal and timely access to basic health services? O, yan. Pagkakapantay-pantay natin, maka-access tayo sa mga basic health services. Yun nga, sa hospital na sinasabi ko, di ba? Kasi may private hospital na hindi tayo minsan nakakano unless may pera ka na pambayad, di ba? Pero dapat, dahil nasa karapatan din natin yan, dapat pantay-pantay tayo. Dahil tayo nakaka-access dyan. Okay, the provision of health-related education, information. Okay, next. O, this one, yung culture-specific syndromes and illnesses. So, kung merong nakakaalam sa inyo nito, ito yung tinatawag natin mga folk illnesses. Okay, what are the culture-specific syndrome or folk illnesses? Is defined as a combination of symptoms that are considered to be a recognizable disease only within a specific society or culture. There are someone na nag-ask sa akin, mali daw yung sagot niya, folk illnesses ang sinagot niya. Pero kasi malinaw naman sa question doon sa ating module or sa ating quiz na ito ang sinabi, to be a recognizable disease only within a specific society or culture. Although pareho naman ang sagot doon, pero ang nakalagay kasi sa atin is culture-specific syndrome. So, kindly check your answer next time kung mali ka. Okay, within the growing spread of knowledge and learning across the globe, it is quite inevitable for different cultures and nations to form their own terms of illnesses that occur specifically in their regions. Ayan, no? Ang dami yan. Dito sa atin sa Pilipinas, meron yan. Kasi sa atin, sa buong mundo, di ba? Meron tayong kanya-kanyang tinatawag na culture-specific illness.
Meron yan. Ito sa Pilipinas, ito yung tinatawag natin yan. Kasi meron tayong pasma, usog, and binat. Actually guys, ito lang yan sa Pilipinas ha. Hindi naman ano sa ibang bansa yung mga pasma at saka usog-usog na yan. Yung mga binat. So dinagdagan ko, ang nakalagay lang sa ating module is yung pasma and binat yata. Pero nilagay ko na rin ang usog. Since kasama yan. Okay. Ano ba ang pasma? Para malaman natin. Ayan yung mga sakit ba sa mga lugar lang natin. Iba tayo, mga Pilipino, naniniwala tayo na may pasma. Okay, ito yung binat. One example of culture-specific illness, specific yan. Ayun na, ito yan, yung binat. Ano ba yun? Pilipinas of the relapse of the body system after it has healed from sickness. Described as something that happens to a person that has recently healed from sickness but then shortly gets sick again after. Di ba alam naman natin yung binat? Kunyari, for example, nagkasakit ako, nilagnat ako ngayon. Tapos, feeling mo, magaling ka na, di ba? Tapos, mamaya-maya, laro ka na ng laro. Kunwari, yung bata, laro na ng laro. Tapos, maya-maya, nilagnat na naman. Ang sinasabi ng matatanda, ayan, nabinat na yan. Kasi may binat na. Yan, nilagnat uli, nabinat yan. Kasi naglikot na. Ba yun ang sinasabi ng mga bata? Ano mga matatanda sa mga batang nagkakasakit uli after ng gumaling. Okay, next. How about usog? Yan, usong-uso yan dito sa Pilipinas, lalo pag may mga anak tayong mga maliliit o anak na maliliit. Hindi ko naman sinasabing kayo kasi baby, mga bata pa rin kayo. Okay, usually, ano bang usog? Usually happens to young children. This topic in Filipino psychology happens when an unsuspecting stranger greets you with an evil eye. Di ba sabi, uy, natingnan ka lang yan, natingnan yung ano. Di ba yung bata, kunyari ikaw, napunta ka sa ibang lugar, natitigan ka lang, mamaya susuka ka na, mamaya ano, isisisi na nila, uy, nausog ka. Sabi nung ano, yung bata, ganun din. Pag yung bata, sumuka na sumuka, tapos nilagnat, sabi, ay, mausog yan, lalawayan sa tiyan. Naku guys, huwag yun ang pag-agawa ngayon nyo, papalawayan sa tiyan ng bata. Dahil dyan pa magkakaroon ng sakit. Pero sabi nga, yan talagang ang folk illnesses sa Pilipinas. Symptoms of usogs are usually a development of fever and sometimes convulsions. Ayan, no? Yung pagkaroon daw ng lagnat at pagkukumbulsyon. Kasi once na nilagnat ka, nagkukumbulsyon, alam niyo yung mga tumitirik ang mata ng bata kapag tataas ang lagnat, yun yung nagkukumbulsyon at nanginginig. Yun yung kumbulsyon. Okay, usog has been given theories as to why it happens to children. According to Fadul, in 1998, usog is caused by distress in the child with the visitor in her house. Ayan yung sinasabi nila, yung pag bumisita sa bahay natin, di ba? Kapag may mga baby binate, ay, pera usog po, sana mausog, ganun ang ano natin matatanda, di ba? O sabi, the theory states that the stranger inside the child's house may cause distress and fear within a child. Okay, thus the child is overpowered or nausog by the stranger and may feel afraid or get sick. O yan yung mga nararamdaman. Yung dati, I'm sure kayo din, mga naka-experience niya ng mga magulang yun na nausog kayo. Nausog. At pinalawayan din kayo for sure sa ng mga magulang nyo. Okay? So let's proceed to pasma. Ayan. Pasma naman daw refers to a folk illnesses unique to the Filipino culture that is said to be most commonly brought about by exposure of cold and water in many forms. Water is believed to facilitate the unhealthy coldness that enters the body in the Filipino culture. It's often the reason cited behind tremors, sweaty palms, numbness, and pain, but it does not exist in modern society. Yan yung guys, di ba pag napapasma ka, di ba sabi na pag nanginginig yung kamay mo, ay panipasma ka. Ihian mo yan. Yun ang kasabihan ng mga tatandahin daw ang gamot. Di ba? Tapos yung pasma, kunyari, ano ba yung naging ano nyo, kapag nalamigan ka, yung likod mo, sabihin may pasma ka, ang dami mong pasma. Yung paa mo nagbabasa-basa, may pasma ka kasi. Di ba? Kasi pumasok na yung lamig sa katawan mo, kaya daw nagkaganyan yun. Yun yung pasma tinatawag natin, di ba? Tapos di ba pag nagsusulat tayo, napapansin nyo, nanginginig-ginig kamay mo, sabihin ng mga matatanda, ay, ganyan na ano man, napasma ka siguro, napapasma ka. Pati yung pagpapawis. Yan yung sa pasma. Okay, next. Okay, ito naman tayo. Let's proceed to systems of diagnosis, prevention, and healing. Ito yon.
Medicine in the world is very vast in its scope. There are many illnesses being discovered and researched by different scientists, and within many forms of healing and treatment have also been formed. Yan guys, yung kasi sa dami nga ng sakit na nag-ano sa atin, kaya na may mga health institutions tayo na tinatawag. Dito yung pumapasok dahil sa mga sakit. Diba? Ito naman yon. Ito din tawag natin system. There are different kinds of health systems established to ensure, yan, ito yung different kinds of health systems established to ensure public health and to provide universal health services. Of course, tatlo daw yan. Yan yung Western health systems, traditional health systems, and alternative health systems. Ito daw yun, no? To ensure daw the public health and to provide universal health, kaya nagkaroon tayo ng tatlong ganito. Okay, let's discuss one by one. Ito daw yung health or Western health systems. Ito guys, yung mga modern. Yan. Itong health, yung Western health systems, ito yon, are based on science and the skills of health workers, standardized and learned from health science schools. Ito yung mga nakapag-aral, yung mga doktor yan. Diba? Patients are treated based on standardized diagnostic practices. Is the modern day practice of the medical world and are typically referred to as medical science. Western medical and treatment is usually done by a doctor, yan, nurses, and other conventional healthcare provider. Their practices and methods are of Western medical and scientific teachings and traditions. And of course, surgery o yung operasyon daw is a well-known forefront on Western medicine. Yan yung mga modern, di ba? Yung tayo, pagpatingin sa doktor, sila yung mga doktor, mga nurse, ay yun ang gumagamot sa atin. Yan yung Western health system. Okay, ito yung nangyayari sa atin kapag nagkalag na tayo, mapapatingin tayo sa doktor. Diba? Kaya rin, nagkaroon tayo ng CIS. Diba? Ipapa-opera. Western health systems ang tinatawag yun, guys. Okay? Ipag opera ka, diba? Yan yun. Yung, may mga doktor at mga nurses. Okay? Now about traditional health systems. Ito naman. Ito yung refers to the healthcare beliefs and practices that have been established by indigenous people in developing nations. Traditional health systems are less intrusive compared to Western health systems and make use of natural medicines such as herbs. Yan, ayan to yung mga herbs. So, nakita nyo sa picture sa ano natin. And massages and mind-body practices which address the physical, mental, and spiritual well-being of the patient are included as well. Most cases of countries with traditional healing can be found in some parts of Asia and Africa. Example of traditional healing includes, yan, yung acupuncture, ayan yung may mga tinutusok na parang karayom, di ba? Herbalism, ayan yung mga herbal lang yung ginagamit niya. Patapal-tapal, di ba? Tapos use of Chinese medicine, ayan din yon. And then, rubs, yung mga inapahid-pahid natin, di ba? Madami tayo yung ganyan. Yan daw yung mga traditional. Hindi sila gumagamit ng mga operasyon. Okay? Yan yung mga ginagamit kasi noong unang panahon natin. Kaya traditional. Okay? And last, what are the last? What is the last? Ito. Alternative health system. Ito naman daw ay is a healing practice that has the effect of medicine but does not necessarily originate from medical practice. O yan. For a scientific method, it consists of a wide range of healing practices, healthcare therapies, and the like. These alternative healings are not backed up by scientific facts, but are still proven successful in healing illnesses and psychological strain. Example daw yan, Christian faith healing. Yung mga nagpapagamot, di ba, yung mga sinasabi nila, pagka yung, no offense naman ha, ano ba yung mga faith healing? Di ba? Kapag may idadasalan, di ba, tatapal-tapalan, o may mga dasal, ganun daw yun. Traditional Chinese medicine, ayan yung mga reflexology, di ba? Yung mga acupuncture, kasama din yan. Naturopathy, ayan. Physiotherapy and chiropractors. Ayan yung iba, sino nakapanood ng chiropractors, yung mga buto niya, ina-align, di ba? Yun yung mga ganon. Then the alternative, yung mga hilot-hilot, nandito din yon. Ito din, herbal din, no? Diba, yung mga fruits, sinadaan sa gulay, kapag kakulang ka sa mga vitamins, diba? Kumain ka lang daw ng mga fruits, mga fresh, diba? Ayan, yung mga vegetables, pagkakulang ka sa mga vitamins. Ayan. And then ito, yung parang nag-yoga din, halos pareho din sila ng traditional. Okay? Halos pareho lang din. But still, magpagkakaiba pa rin sila. Okay, thank you, that's all.
yun yung ating topic for today, for the day.